And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, a blessed Wednesday afternoon po sa inyo po lahat. At again, ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon that once again we have the opportunity na tayo po ay magkasama-sama para po sa ikatututo po natin mula po sa salita ng Diyos. And again, sa lahat po ng live viewers po natin sa ating pong Facebook Live, isa pong magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, kasabay po ng masarap ninyong pananghalian, sasabayan natin yan ng masarap din na espiritual na pananghalian. No po? It's only by the grace of God kung bakit po tayo nagkasama-sama ngayong hapon po na ito. And talaga naman yung mga cameraman talaga natin dito. Talagang iba yung dating. Kala mo, camera talaga yung hawak, cellphone lang naman. Nagahang pa nga minsan. Alright, at in behalf of our pastor and sa lahat po ng staff ng The Baptist Lunch, ay wini-welcome po namin kayo again for another episode ng ating pong Baptist Lunch sa hapon po na ito. And of course, every Wednesday ay tayo po ay nakatuon para po sa mga young people. Ang programa ng Baptist Lunch every Wednesday ay nakafocus po ito sa young people. And sa mga young people naman, alam nyo, samantalahin nyo po ang merong gantong klaseng programa. Kasi napakaganda po ng mga programa po ng church, especially kung inyo pong mapapansin, lahat po ito ay nakatuon sa family and sa bawat miyembro ng family. Kung mapapansin nyo, simula sa mag-asawa and hanggang sa mag-asawa, sa tatay, sa nanay, sa young people, and even to those young adults na. No, kaya nga especially ngayong araw na ito, Wednesday, magkasama yung team focus at team preparation sa programa na ito Kaya nga para sa mga young people na nakikinig ngayon, tune in na. Gaya nga na naririnig nyo sa mga programs natin dito sa church, wag na kayong mag-scroll up pa or scroll down pa diyan sa inyong Facebook para hanapin yung mga short movie clips, no? Stay na lang kayo dito sa Baptist Lunch, and I'm sure na kung ano pa yung matututunan nyo dito, mas malaki pa ang magagawa nito kaysa sa mga clips na yan na nakikita nyo. Alright? So again, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay, and tune in lang kayo dyan, and I hope that this program will be a blessing to all young people na nakikinig po ngayon. Okay, so ngayon po, itutuloy po natin yung ating topic all about finding the will of God in your life. Alam nyo, mga young people, ito isa sa mga napakagandang pag-usapan habang tayo ay nasa stage pa ng pagiging young people. Yung sa murang edad pa lang natin, malaman na natin at makita na natin kung ano ba yung pinaka-will or ano ba yung pinaka-purpose ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga, di ba, last week sa ating natutunan mula kay Sir Joe last week, sa ating topic about this finding the will of God in your life, makikita nyo po dyan na before you pursue your own personal will, okay? Before you pursue your own personal will, dapat mo munang malaman kung ano ang will ng Diyos sa buhay mo. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na ito yung gusto kong mangyari, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko, gusto kong maging ganito pag laki ko, pag tanda ko, gusto ko ito yung ma-accomplish ko sa buhay ko. But the question is, young people, yan din kaya ang kagustuhan ng Diyos para sa'yo. Diba? Kaya nga po, bilang mga young people, isa po ito sa napakahalaga na matutunan po natin. No, lalo na tayo, nasa stage pa tayo na kung saan sabi nga sa colloquial na pananalita, na lagi kong sinasabi ito sa aking area, lalo na sa mga young people namin doon, nasa stage pa tayo, young people, ng tira bahala mode. Alam niyo ba yun? Yung gagawin lang natin kung ano yung gusto natin mangyari. Kung sa tingin natin na, ito, mukhang maganda ito para sa aking buhay, gagawin ko ito. Kung sa tingin ko, parang ito yung makakapag-ayos ng buhay ko. Tatandaan nyo, huwag nyong kakalimutan yung sinasabi sa Book of Proverbs. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kaya nga, mga young people, kung ganyan ang sinasabi ng Bible, na sa tingin mo lang, marami sa tingin ng tao, maaring yan ay maganda para sa kanya, pero ang dulo pala niyan, hindi mo alam kung yan ay ikakaayos ng iyong buhay o ikasisira ng iyong buhay. Kaya nga, kung gusto mo, ngayon pa lang, malaman mo na
na magiging maayos ang buhay mo bandang dulo, first thing that you should do is to find the will of God in your life. But finding the purpose of God in your life, that is the very important thing sa buhay natin. Kaya nga, tinalakay natin last week, sa mga natutunan po natin last week, tinalakay po dun that the first purpose nating mga young people na kailangan nating malaman, the first purpose is to know your role as a son or a daughter. Bilang isang anak muna. Bago ka pumunta, di ba, sabi nga ni Sergio last week, phase by phase yan eh. Hindi ka pwedeng makapunta sa step number 2 kung hindi ka dadaan sa step number 1. Karamihan ng sumusubok na mag-advance, dahil advance ka mag-isip, sabi nga, sa karamihan ng sumusubok mag-advance, hindi nila nagugustuhan yung outcome nito. Kaya nga, wag ninyo habang kahapon nagre-review po ako ng topic natin last week. Kagabi pala, nagre-review ako ng topic natin last week. Isa sa mga nagustuhan ko po doon na binitawan po ni Sir Joe is that yung wag kang magmadali. Wag mong madaliin yung paglago mo. Yes. Diba? Bilang isang young people, wag mong mamadaliin ang paglago mo. Wag mong mamadaliin yung or wag mong bibiglain na makuha yung gusto mong makuha. Alamin mo muna yung pinakaunang purpose sa'yo ng Diyos. Kaya nga, doon, babasahin po natin ulit dito mula sa talata po ng, dito po sa Bible. Babasahin po natin yung text natin last week, which is in Colossians chapter number 1, verse number 16. Again, mga young people, sa inyo nakafocus itong programa po na ito. Kaya nga, kung meron man kayong ginagawa ngayon, kung kaya naman munang itigilin muna yan, and please focus on this. Kasi importante ito. Samantalahin nyo, sabi nga namin sa Staying Alive, lahat na binibigay sa atin ang opportunity ng Diyos para maging maayos ang buhay natin. Let us grab those opportunities. Okay? So sa mga young people, please tune in kayo ng maayos, makinig ng maayos, and this will be a great blessing para po sa ating mga young people. Colossians chapter number 1, verse number 16. Ang sabi po ng Bible, for by Him, again, balik tayo sa tinatawag nating basic. Yan. Malapit na ako malapit na ako magka-clothing line ng basic. Alright, balik muna tayo sa pinaka-foundation. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Okay? Notice the last part of the text. All things were created by Him and for Him. Not for you particularly, but for Him. Okay? Since na ang Diyos ay gumawa sa atin, lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo na ito, ginawa ng Diyos. Kasama tayo bilang isang tao. Then, God has a purpose kung bakit tayo nilikha. Diba? Merong purpose ng Diyos. Sabi ko nga nabanggit din to last week sa Genesis, sa subject na Genesis. Sinabi ko po doon, na doon po sa klase namin about Genesis, sinabi ko doon, na hindi ang Diyos gumawa ng tao just for display. Kahit yung mga halaman or yung mga animals na nandyan na kinreate ng Diyos, hindi yan nandyan for display. Lahat yan may specific purpose. And since na ang Diyos ay gumawa ng special creation which is ang tao, then I do believe na ang purpose ng Diyos para sa tao ay special din. Diba? Kaya nga young people, special ang buhay mo sa Diyos. Okay? Tandaan yan. Special ang buhay mo sa Diyos. Kaya nga, kung sa ngayon pa lang binabasta-basta mo na ang buhay mo, then you have to think again. You have to think again. Bakit? Dahil special ang buhay mo sa Diyos eh. Tinitreat ng Diyos ang buhay mo as hindi ordinary kung paano niya i-treat yung ibang bagay. No, hindi. Special creation tayo ng Diyos. Kaya nga, yung purpose ng Diyos para sa atin, I do believe na special din. At kung meron man dapat young people na sikapin nating ma-accomplish sa buhay natin is not our own purpose, is not our own will, but first of all is the will of God. And the first will of God for you is yung magkaroon ka ng isang maayos na buhay bilang isang anak. Okay? Yan muna. The first will of God, you should remember this, young people.
the first will of God in our life bilang isang young people, okay, is yung magkaroon tayo ng maayos na buhay. Magkaroon tayo ng maayos na buhay bilang isang anak. Okay? Bilang isang anak muna, kasi ito po ang katotohanan po niyan. Hindi mo pwedeng sabihin na magkakaroon ka ng maayos na buhay bilang isang young people, and yet hindi maayos ang buhay mo bilang isang anak. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Hindi mo pwedeng sabihin na ako someday ay magiging successful kahit hindi ako maayos na anak. No, hindi mo pwedeng sabihin yan. Bakit? Because that is the first will or the first purpose of God in your life. Ang alin? Yung magkaroon ka muna ng maayos na buhay bilang isang anak. No? Wala, ito tatandaan nyo, young people. Ang blessing ay nasa obedience. Ang curse ay nasa disobedience. Kaya nga kung mapapansin nyo, bilang isang anak, walang ibang tinuturo ang salita ng Diyos kundi yung ikaw ay magkaroon ng maayos na relationship sa iyong mga magulang. Kaya nga kung mapapansin nyo, pagdating sa young people, pagdating sa mga anak, ang tinuturo ng Bible, hindi kaagad, kung ikaw man, sabi nga, nabanggit nga dito yung course ni Sir Ponching, diba? Ni Sir Al, kung tawagin nga, ang bihira. Ni Sir Ponching, diba? Nabanggit nga yan. Pero, hindi ang purpose ng Diyos sa buhay niya, ikaw, kinreate kita para isang maging dakilang engineer. Diba? Hindi yan eh. Hindi yun ang pangunahin. Ang pangunahin sa buhay niya, kung gusto niya man maging successful balang araw, dun muna siya sa step 1. Ang alin yun? Yung magkaroon muna siya ng maayos na buhay bilang isang anak. I love it. Ano man po ang estado nyo ngayon, young people, kayo man ay merong trabaho, kayo man ay merong, ano man ang kurso na tinatahak nyo ngayon sa inyong buhay, kalimutan nyo muna yan. Kalimutan nyo muna yan. Hindi ko sabihin na masama yan, ha? Wala pong masama dyan. Walang masama na i-pursue mo yung sarili mong goal. Pero, babalik ka muna sa pinakauna. Ano yung pinakaunang goal mo? Yung magkaroon ka ng maayos na buhay bilang anak. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi mo pwedeng sabihin that someday, you will be a successful person, and yet, doon pa lang, sa tahanan ninyo, hindi ka na maayos. Diba? Hindi ka na maayos. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Sir, nagja-judge. No, I'm not judging. No, I'm just telling the truth, brethren. Kaya nga dito sa ating talata pong binasa, nakita nyo, for by Him, all things were created by Him, and for Him. Lahat ay babalik sa Diyos. Diba? Lahat ay para sa Diyos. Lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Special ang buhay natin, young people, sa Diyos eh. Kaya nga, ang dapat mo munang sundin, bago yung gusto mong mangyari sa buhay mo, sundin mo muna yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Dahil kapag yan ay nasunod sa buhay mo, I believe na ikaw ay magiging successful balang araw. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina. Hindi mo pwedeng sabihin, young people, that someday you will be a successful person and yet hindi naging maayos ang buhay mo bilang isang anak. Bago ka makarating sa estado ng pag-aasawa, naging isang anak ka muna. Diba? Narinig niyo po yan last week. Pero, ganito po kasi ang kagandahan po dyan kapag maayos ganito po yan Ang young people, ito ang tandaan nyo, kapag nagkaroon ka ng maayos na buhay bilang isang anak, alam nyo kung ano napakaganda po, yung pagiging anak hindi nawawala yan Hindi na nawawala yan. Tuloy-tuloy yan. Kahit kayo mag-asawa ka pa o lumayo ka man sa pamilya mo, kasama mo na yung sarili mong pamilya kapag ikaw ay nag-asawa, nandiyan pa rin yung estado mo bilang isang anak. Kaya nga, itong kagandahan yan, young people. Kung naging maayos ang buhay mo bilang isang anak, ang isa sa mga magtutuloy-tuloy dyan is yung guidance ng magulang mo. Kaya nga, malayo ka ngayon sa mga plano ng diablo na sirain ang buhay mo. Bakit? Nandyan yung magulang mo para magpaalala sa iyo. And ikaw naman bilang isang anak, dahil nagkaroon ka ng maayos na buhay bilang isang anak, tatanggapin mo ang lahat. Bakit po? Kasi alam mo nandun, yun yung naging susi upang ikaw ay maging successful Ang alin? Yung iyong maayos na buhay bilang isang anak. Kaya nga, mga young people, the first thing na sa ating topic na finding the will of God, ito muna yung first will of God. Ito yung purpose ng Diyos Ang alin yon? Ulitin natin. Yung tayo, malaman natin yung role natin as a son and a daughter. Bilang isang anak, malaman muna natin. Okay? Ang alin yung role natin? Yung magkaroon tayo ng maayos na buhay bilang isang anak. Kaya nga,
Tandaan natin, magkaroon ng isang maayos na buhay bilang isang anak ay dapat maging pangunahin yan sa ating buhay. Ulitin ko po, ang pagkakaroon, okay? Ang pagkakaroon ng maayos na buhay bilang isang anak ay dapat maging pangunahin po yan sa inyo pong buhay. Young people, ano ang pangunahin mo ngayon? Ano yung inuuna mo ngayon sa iyong buhay? Yan ba ay magiging susi para ikaw ay magkaroon ng maayos na buhay bilang isang anak? Okay? Tandaan niyo yan, ha? Young people. Ang pagkakaroon ng maayos na buhay bilang isang anak, dapat yan maging pangunahin. Kung meron ka mang pinapanalangin na gusto mong mangyari sa buhay mo, ipanalangin mo muna first of all is yung magkaroon ka ng maayos na buhay bilang isang anak. Kasi, sabi ko nga po sa inyo, that is the first will of God in your life. Sa atin bilang isang young people. No? Alam nyo, ewan ko kung merong isang institusyon na magtuturo, okay, na magtuturo para ikaw ay maging salbahing anak. Wala namang ganyan eh. Pero ito po yan, you should be careful. You should be careful. Kasi, ang dyablo, hindi naman yan magpapakita ng itsura niya bilang isang dyablo. Yan ang sinasabi ng Bible. Hindi yan magpapakita ng nakakatakot na mukha para sa'yo. Maybe gagamit yan ng ibang paraan para malayo ka sa first will ng Diyos sa buhay mo. Ang alin yun, yung ikaw ay maging maayos na anak. Kahit po dito, maraming young people dito sa church. Dito na sila nakatira. Malayo sila, mga full-time staff. Malayo sila sa kanilang mga magulang. Pero, hindi dito tinuturo na magrebelde sila sa kanilang magulang. Diba? Hindi dito tinuturo sa church, sa mga full-time staff, since na malayo naman kayo sa inyong mga magulang, magrebelde na kayo sa inyong mga magulang. No, hindi po. Hindi yan ang tinuturo. Lahat, sabi ko nga, wala kang makikitang institusyon na nagtuturo para ikaw ay isang maging salbahing anak. Para ikaw ay hindi magkaroon ng maayos na buhay bilang isang anak. No, walang magtuturo ng ganyan. Okay? Kaya nga, young people, lalo't higit, etong natututunan natin sa bawat programa ng ating simbahan. Ang alin yun? Yung turuan ka bilang isang maayos na anak. At ang pagiging maayos na anak, ang pagkakaroon ng maayos na buhay bilang isang anak, ay dapat maging pangunahin. First thing, ha? First thing sa buhay mo. First thing sa buhay mo. Kaya nga, mga young people, the first thing that you need to do upang masunod ang unang will ng Diyos sa buhay mo is that to fix your attitude towards your parents. Okay? Yan muna. Yan muna ang magiging pangunahin dapat sa buhay mo. Ngayon alam mo na ang pinakaunang will ng Diyos sa buhay mo is yung magkaroon ka ng maayos na buhay bilang isang anak. Then, eto na ngayon ang dapat mong gawin. Para masunod yung will na yan ng Diyos sa buhay mo, yung magkaroon ka ng maayos na buhay bilang isang anak, para masunod yan, you have to focus on your attitude. Okay? You have to focus on your attitude. Kasi, maaring sa nakikita ng tao, ito po this is the truth and this is happening right now. This is the reality na nangyayari ngayon. Marami sa atin, young people, maayos tayo sa labas pero hindi tayo maayos sa loob ng tahanan natin. That's the truth. That's the reality. Yan ang nangyayari. Kapag nasa labas kayo ng magulang mo, ang sweet mo sa magulang mo. Diba? Kapag maraming tao, sad to say, ito talaga naman ang nangyayari. Kapag nasa labas ka, okay ka eh. Maayos ka tingnan. Pero pagdating sa loob ng bahay, how's your attitude, young people? How is our attitude bilang isang young people? Kamusta? Kamusta kaya ang pag-uugali natin pagdating sa loob ng tahanan? Maayos ka sa labas? Sa loob kayo ng tahanan ninyo, maayos ka rin? Totoo po yan. Totoo yan. Marami, minsan, pag maraming, alam nyo, sakit kasi yan ng young people. Sakit natin yan eh, mga young people. Kapag maraming nakakakita sa atin, talagang, bida-bida talaga eh. Diba? Yan yung mga words natin. Bida-bida tayo eh. Gusto natin tayo agad yung nakikita. Diba? Ang sweet, minsan, pag merong bit-bit yung magulang mo, tatakbuhin mo yan. Ikaw pa yung bibit-bit eh. Pero pagdating kaya sa loob ng bahay, anak, kuhanin mo naman tong bit-bit ko. May ginagawa pa ako eh. Diba? But that's the reality. Diba? Kaya nga, para nga masunod yan, kasi ang purpose po ng Diyos, ito yan eh.
Kapag sinunod mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo, wala yang hangganan, wala rin yang pinipiling lugar. Hindi mo kapag sinunod mo ang purpose ng Diyos, hindi yan makukulong sa loob lang ng bahay. Kundi kahit nasa labas ka ng bahay ninyo or outside, okay? Kahit nasa labas ka ng bahay ninyo, nandyan yan. Nandyan yan. Malalaman mo yan eh. Malalaman mo yan kapag sinunod mo ang will ng Diyos sa buhay mo. Okay? Kapag sinunod mo ang will ng Diyos sa buhay mo, wala yang hangganan. Hindi yan makukulong sa isaod. Ayan, sinunod mo ang will ng Diyos sa buhay mo, okay? Diyan lang yan, panloob lang ng bahay ang will ng Diyos. No, hindi po ganun. Kung may tsinelas ka pang loob at paglabas ng bahay, hindi ganun ang will ng Diyos. Kapag sinunod mo ang will ng Diyos sa buhay mo, kahit saan magagamit mo ang will ng Diyos. Okay? Kahit saan magagamit mo ang will ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, mga young people, ito ang tatandaan ninyo. Pansinin ninyo ang inyong attitude towards your parents. Yes! Importante yan, young people. Importante yan. Huwag kayong magpapadala. Okay? Huwag kayong magpapadala sa mga nakasanayang pag-uugali ng mundo na ito. Ang alin yon, mga young people? Yung okay ka, basta makita ng mga kaibigan mo na okay ka, okay na yun. No, huwag mong habulin na maging okay ka sa kaibigan mo. Ang habulin mo is yung maging okay ka sa Diyos at sa magulang mo. Ulitin ko po. Huwag mong habulin yung maging okay ka sa mga kaibigan mo, sa harap ng mga kaibigan mo. Huwag mong pansinin yan. Huwag mong habulin yan. Yes! Dapat, kailangan ko gawin to kasi dapat makita ko ng mga kaibigan ko na goods ako. Dapat makita ko ng mga kaibigan ko na okay ako. No, huwag mong habulin yan, young people. Hindi sila ang nagpapakain sa'yo. Hindi sila ang bumubuhay sa'yo. Hindi sila ang binigay na authority ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong habulin na magkaroon ka ng maayos na attitude towards your friends. First thing that you should do bilang young people to obey, to follow the will of God in your life is yung pansinin mo ang iyong attitude toward God and towards your parents. I love it! Okay? Pansinin mo yan. Ito po ang totoo niya. Ito ang katotohanan niyan, young people. Kapag maayos ang attitude mo sa Diyos at sa iyong magulang, automatic yan. Magiging maayos ang attitude mo kahit kanino. Yes! Automatic yan. Meron kang maayos na pag-uugali sa Diyos, maayos ang attitude mo sa Diyos, maayos ang attitude mo sa magulang mo, automatic yan. Hindi mo na kailangan pagtrabahuan na maging maayos ang attitude mo sa mga kaibigan mo. Bakit? Yes! Okay ka na doon sa unang step eh. That is the first step. Bago ka makarating sa step 2, the step 1 is fix your attitude toward God and towards your parents. Yes! Step 2, automatic na yan. Hindi ka na mahihirapan na magpakita ng maayos na pag-uugali sa ibang tao. Bakit? Sa una pa lang, sa step 1 pa lang, maayos ka na eh. Sa step 1 pa lang, maayos ka na. Hindi ka na mahihirapan na, ano kaya, ito yan eh. Ito po yan. Ito ang katotohanan, young people. Ang buhay mo, hindi magiging full of hypocrisy sa mga harap ng kaibigan mo kung maayos ang attitude mo toward God and towards your parents. Young people, pansinin nyo po itong sinabi ko. Tandaan nyo po itong sinabi ko. No? I just want to be a blessing sa inyo. Yes! Okay? Gusto ko lang po maging blessing sa inyo. I'm not exempted dito sa ating pinag-aaralan. Okay? Lahat tayo dito ay magkakasama, young people. Kaya nga, it is very important thing to know that you have to fix your attitude in order for us to follow the will of God in our life. Na ang alin nga po yung will natin? Na ano yung will ng Diyos sa buhay natin? Yung tayo ay magkaroon ng maayos na buhay bilang isang anak. In order to follow that kind of will ng Diyos sa buhay natin, then, we have to fix our attitude towards our parents. Pansinin po natin yan. And, ito ang pinaka-importante sa lahat. In fixing, I hope na kung meron mang mga magulang na nakikinig po sa akin ngayon, no, I hope na lahat kayo and prayerfully ay mag-a-agree dito sa sasabihin ko. And also, young people, young people, wala ka dapat ika-disagree sa pinag-uusapan natin ngayon. Yes! Kasi this is not the opinion of men, ito ay galing sa salita ng Diyos. Ito yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kaya alam mo, young people,
Ito po yan. Sasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng tao na gustong ayusin ang buhay mo, huwag mo sila i-thumbs down. Huwag mo sila i-turn down. No, wag. Yes. Gusto nga nilang maayos ang buhay mo eh. Tapos ito-turn Yes. down mo sila. Hindi. Kuhanin mo sila. I-grab mo yung gusto nilang mangyari sa buhay mo. Yes. Kaya nga, ito yan, young people. In fixing our attitude, okay? In fixing our attitude towards our parents, submission is very important. Okay? Yes. Ulitin ko po. In fixing our attitude towards our parents, sa pag-aayos ng ating pag-uugali towards our parents, submission is very important. Yes, sir. Yung pagsasubmit ay napakahalaga sa buhay natin bilang isang young people. Okay? Hanggat tayo, young people, take note of this. Hanggat tayo ay nasa ilalim ng pamamalakad ng ating mga magulang, all we have to do is just to submit and not complain. Yes. Ulitin ko hanggat tayo mga young people ay nasa ilalim ng pamamalakad ng ating mga magulang, wala kang ibang karapatan kundi mag-submit. Yes. Okay? Obedience is submission. Yung pagsunod mo sa iyong mga magulang, yan ay nagpapakita ng meron kang maayos na attitude towards your parents. Bakit? Natututo kang mag-submit eh. Yes. Wala kang ibang, hindi ka pwede mag-complain, hindi ka pwede, all you have to do is just to submit, young people. And in order for you na mag-submit is to obey. Dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Obedience and submission. Yan lang ang kailangan mong gawin, young people. Now, ito yan. There are common problems why a lot of young people are having problems when it comes to submission. May mga of course, ang Diablo, hindi yan basta gi-give up. Magpapadala yan ng mga problema para magkaroon tayo, young people, ng problema sa pag-submit natin sa ating magulang. Ano yun? Number 1, laziness. Katamaran. Di ba? Ito, young people. Ito po ang dapat ninyong tandaan. Itong tandaan nyo, young people, kapag tinamad ka, tuntua kagabi na, habang sinusulat ko po ito Kapag tinamad ka na mag-submit sa magulang mo, ibig sabihin yan, tinatamad ka ding ayusin ang buhay mo. Yan po ang katotohanan po niyan. Yes. Ulitin ko kapag tinamad ka, at kapag tinatamad ka, mag-submit sa magulang mo, ibig sabihin yan, tinatamad ka na ring ayusin ang buhay mo. Yes. Bakit po? Kaya kasi sabi ko nga po sa inyo, yan yung first will Yan yung first step. Bago yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, dito ka muna sa gustong mangyari ng Diyos. Ang alin yun? Yung magkaroon ka ng maayos na buhay bilang isang anak. At bilang isang anak, para magkaroon ka ng maayos na buhay, fix your attitude towards your parents. And sa pag-fix mo ng attitude towards your parents, submission is important. Now, anong isang hadlang para hindi ka matutong mag-submit? Yung iyong katamaran. Narinig nyo na po sa akin ito sa Staying Alive. Huwag kayong tamarin ayusin ang buhay nyo, young people. Yes. It doesn't matter kung ilang taon ka na ngayon. Kung ikaw man ay nasa team focus pa, ikaw man ay nasa team preparation, it doesn't matter. As long as ikaw ay nasa pamamalakad ng magulang mo, all you have to do is just to submit. And huwag kang tamarin mag-submit. Kasi kapag tinamad kang mag-submit sa magulang mo, ibig sabihin yan, tinatamad ka na rin ayusin ang buhay mo. Yes. Bakit? Yan ang susi. Because you can't have a successful life kung ang basic thing na pinapagawa sa'yo ng Diyos ay hindi natin magawa. No, you can't have a successful life. Gaano man kaganda ang pangarap mo sa buhay mo, kung hindi mo sinunod yung unang will ng Diyos sa buhay mo, kalimutan mo na yung magandang pangarap na yan. Bakit? Hindi mo sinunod yung first will ng Diyos sa buhay mo. Imagine, young people, habi ko nga sa inyo, ang blessing ay nasa pagsunod. Sundin mo lang muna yung gusto ng Diyos mangyari sa buhay mo.
Believe me, pangako ng Diyos yan. Pangako ng Diyos yan sa kanyang salita. Sundin mo muna kung ano yung gusto mo, i-add ko na lang yan lahat sa'yo. Yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo, young people, i-add na lang yan ng Diyos. Hayaan mo ang Diyos mag-add ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Huwag mong pilitin kuhanin. In Yes. God's perfect time, maaabot mo yan eh. Kaya nga, sabi nga natin dito sa programa na ito, simula pa last week, tinatalakay nito, huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Relax ka lang. Chill lang. Masyado kang excited eh. Oh. Relax ka lang. Huwag kang magmamadali. Chill lang tayo. Ha? Diba? Kasi pag magmadali ka, may kasabihan nga, ang taong nagmamadali, wag na. Wag na natin ituloy yan. Huwag kang magmadali. Okay? Relax. Sabi nga, old time saying, let God be God. Hayaan mong maging Diyos ang Diyos sa buhay mo. Yes. Gawin mo muna yung gusto unang mangyari ng Diyos sa buhay mo. Sir, yes, sir. Alin yun? Know your role as a son and a daughter. Bilang isang anak muna, ayusin mo muna yan. Fix your attitude towards your parents. Huwag kang tamarin, mag-submit. Okay? Yan yung mga unang problema na makakaharap mo. Lalo na kapag, alam nyo, nakakalungkot no, sa mga young people, may mga nagsasawa talagang sumunod sa kanilang mga magulang. No, it doesn't matter kung anong rason natin. As long as, sabi nga dito, ilang beses nyo na naririnig sa mga preachers natin, as long as na yan ang binigay ng Diyos na authority sa buhay mo, all you have to do is to follow them. No, huwag kang Yes. tamarin kasi kapag tinamad ka na, sumunod or magsabit sa magulang mo, para mo na rin sinabing, wala na, tinatamad na rin akong ayusin ang buhay ko. Aha. Bakit sir, hindi ka ba pwedeng umusad kapag nilakdawan mo yung step 1? Hindi eh. Maaring makarating ka ng step 3. Maaring makarating ka ng step 4 and yung pinakahuling step. Maaring makarating ka. Pero mapapansin mo, parang may kulang. Di ba? Parang may kulang. Bakit? Kinalimutan mo yung step 1 eh. Kahit saan eh, sa pag-aayos ng mga bagay. Halimbawa dito sa upuan, sa mga upuan. Makikita niyo yan. May mga kailangan kang higpitan dyan. Makikita mo yan kapag bumili ka ng isang bagay, meron niyang manual, di ba? Na ito yung step 1, step 2. Now, pag madali, sa sobrang excited mo na maupuan yung pinakamagandang upuan na binili mo, lalakdawan mo ngayon yung step 1. Ay, hindi, ano lang naman yan eh. Madali lang naman ayusin yan eh. Nilakdawan mo yung step 1 ngayon. Nakaupo ka na. Nakita mo yung upuan ngayon, maayos na, ready to use na. Pag upo mo ngayon, biglang bumagsak. Imbis na ang recline palikod, paharap ang recline. Diba? Imbis na ang recline mo ay paganto, ang nangyari ngayon, ang recline na upuan, patiklop. Nakita na upuan na patiklop ang ano. Diba? Ang upo mo ngayon, pag gano'n na. Bakit? May kulang eh. May nilakdawan kang step. Hindi mo Yes. pwedeng madaliin kahit sa ang gulo ng buhay mo ilagay. Young people, hindi ka pwedeng magmadali. Ang Diyos, sabi nga ni Sir Joe last week, God is the God of order. If God is the God of order, alam nga naman yung buhay natin, hindi i-order ng Diyos. Di ba? Kaya step 1 muna, huwag kang tamarin sa pag-submit, young people. Okay? Just submit. Sa mga sa mga hindi po kasama nila, ang mga magulang nyo po ngayon, meron kayong mga guardians po dyan na ibinigay ng Diyos para sa inyo. Submit to them. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung maalala po ninyo, it doesn't matter kung sinong tao yan. As long as na yung tao na yan ay may puso para sa iyo at gusto kang tulungan para maging maayos ang buhay mo, submit to them. Submit to them. Huwag mo sabihin, huwag mo silang iduro, ikaw wala kang karapatan. Hindi kita kaano-ano. No, hindi. As long as, ito, sinasabi ko po ito para sa mga hindi kasama yung mga magulang nila ngayon. I mean, yung mga tumatayong guardian, yung meron kayong mga guardian ngayon sa inyong tahanan, sila yung tumatayong magulang ninyo. Just submit to them. Bakit? All they want for you is to have a successful life. Kaya nga, wag po kayong tamarin. Don't get lazy sa pag-submit sa inyong mga magulang at sa Yes. tumatayo po ninyong magulang. Ito ba isang problema? Comparison. Ito naman, sikat ito sa mga merong trabaho. Diba? Yung pagko-compare, sikat po ito sa mga trabaho, sa mga
let's say, sa mga young adult, or doon sa mga young people na kung saan nagkakatrabaho ng maaga. Kung ikaw man ay may trabaho, young people. And still, ikaw pa rin ay nasa ilalim ng pamamalakad ng inyong mga magulang. Kung ikaw man ay may trabaho at sinasabi mo, okay? Kung ikaw man ay may trabaho at sinasabi mo na mas malaki ang kinikita mo sa magulang mo, still you have to submit. Still you have to submit. Ulitin ko po. It doesn't matter, okay? It doesn't matter kung ikaw man ay malaki ang kinikita mo kaysa, kung halimbawa, thank you, halimbawa, talagang very snappy talaga yung mga, yung isang gusto ko, gaganahan ka talaga kapag alerto yung mga kasama mo dito sa studio no? Okay, balik tayo sa ating sa pinag-aaralan po natin. Okay? Kung ikaw man, young people, parehas kayo ng magulang mo nagtatrabaho, at mas malaki ang kinikita mo, sa iyong pagtatrabaho, huwag mong i-compare yung sarili mo sa iyong magulang. Still, you have to submit to your parents. Kasi ito tatandaan mo, young people. Kung ikaw man ay young people na may trabaho ngayon, wala ka sa kinakalagyan mo kung hindi dahil sa magulang mo. Yes! Okay? Ano man ang naabot mo sa buhay mo, ikaw man ay graduate ng pinaka-famous na kurso sa ibabaw ng lupa na ito, ang Bachelor of Science and Vulcanizing Shop. Ikaw man ay graduate ng ganyang klaseng kurso. Ikaw man ay test done yan, sabi nga. Lahat na ng school ay ikaw ay anong tawag dun sa sa honor sa college? Cum laude. Ikaw man ay cum laude. Sa lahat ng eskwelahan, pambira. Sa lahat ng eskwelahan, ikaw man ay cum laude. Okay. At malayo nang narating mo sa buhay mo. Etong tatanda mo, young people, don't compare yourself sa magulang mo. Bakit? Yes. Kung hindi dahil sa magulang mo, young people, wala ka sa kinakalagyan mo ngayon. I love it! Hindi kami nandito para i-touch ang iyong emotions. No, we're not here to touch your emotions. Yes, sir! Nandito kami para sabihin po sa inyo ang katotohanan mula po sa salita ng Diyos. Yan, sabi ko nga sa inyo, yan ang pinakauna mong kailangan gawin, young people. Tandaan nyo, ang topic natin is finding the will of God in your life. Okay? That is the first thing you need to do bilang isang young people. Pursue the will of God in your life. Ang alin yun? Dito pa lang tayo. Later on, makakarinig kayo ng mga testimonies and interviews about hindi, tapos na yan. Testimonies and interviews about paano magkaroon, ano yung naging blessing. Diba? Ano yung naging blessing ng pagpapasakop nila sa unang will ng Diyos sa buhay nila. Yung pagiging, yung magkakaroon ng maayos na buhay bilang isang anak. Meron niyang kapalit, young people. Sabi ko nga sa inyo, relax lang kayo. Huwag ninyong mamadaliin. Okay? Kung gusto niyo lumago, huwag kayong magmadalin lumago. Okay? Wag. Step by step yan. Kaya nga sabi ng Bible, narinig niyo po ito last week, that the steps of a good man are ordered by the Lord. Ang nag-order ng buhay natin is walang iba kundi ang Diyos. Kaya wag mong pangunahan. Hindi tayo young people. Young people, magaling ka man sa lahat ng bagay, pero kahit kailan hindi tayo gagaling sa Diyos. Okay? So, the first will of God in our life as a young people is yung magkaroon ka ng maayos na buhay bilang isang anak. Kapag nagawa mo yan, to follow na yung iba dyan. To follow na yan. Asahan mo na nadarating sa yan. Bakit? Sinunod mo yung will ng Diyos And, para magkaroon ka ng maayos na buhay bilang isang anak, tandaan mo, young people, fix your attitude towards your parents. Meron diyang mga hadlang, katamaran sa pagsunod, at yung pagko-compare. Wag mong pansinin yung mga yan. Wag kang tamarin at wag kang mag-compare. Just follow the will of God in your life. Next week po, sa ating pag-uusapan ay dudugtungan pa po natin ito. Okay? Dudugtungan pa po natin to. But as of now, I hope, young people,
ay naging blessing ang programa natin. Okay? Ang naging blessing ang programa natin ito. Natandaan nyo, sabi ko nga po sa inyo mga young people, grab every opportunity na kayo ay lalago at magkakaroon ng maayos na buhay bilang isang anak. I love No? it. Kasi ano yun eh, yung kasabihan ni Dr. Jose Rizal, hindi natin pwede tanggalin sa picture yun. Totoo yun. Kasi yung mga tanggapin man natin sa hindi, yung mga henerasyon po ngayon, soon, mawawala sila at tayo ang papalit. Even the Bible ay ganyan ang tinuturo. Tayo ang next generation young people eh. Kaya tayo talaga ang pag-asa ng bayan. Magiging pag-asa lang tayo ng bayan kung susundin natin yung unang will ng Diyos sa buhay natin. Bakit? I love Step it. 1 yan eh. Step 1 yan. Ano ba ang family? Diba? Yan ang smallest unit ng society. Yes. Diba? Yan ang pinaka-smallest unit ng society. So kung yan ang pinaka-smallest unit ng society, kung dyan pa lang, hindi na nakakakita ng pag-asa sa'yo, huwag mo nang isipin na maging pag-asa ka pa sa bayan. Bayan ang pinag-uusapan. Bayan ang pinag-uusapan. Kaya mga kapatid, mga young people, I hope na naging blessing ang pinag-aralan po natin ngayon. No? I love it. Next episode ng Baptist Lunch natin every Wednesday ay ganito po, tutuloy-tuloy natin itong pag-aaral po na ito hanggang sa makita natin. At darating pa tayo sa punto na paano ba natin talaga malalaman kung ano yung tamang will natin, kung ano ba talaga yung will ng Diyos sa buhay natin. Relax lang kayo, darating tayo dyan. Okay? Darating tayo dyan. So I hope na sa mga young people ay nasabayan natin ang masarap ninyong pananghalian. Again, this is the Baptist Lunch. Dito po ay makakuha ng bunch of spiritual lunch, no? Kaya young people, huwag ninyo, alam niyo sunod-sunod eh. Ang ganda ng ang ganda po ng programa. Tingnan niyo Wednesday young people, Thursday young people, Friday young people pa rin. Diba? Sunod-sunod, 3 araw. Kaya grab this opportunity, young people. Alright? So, dyan po muna tayo magtatapos, mga young people, sa ating topic about finding the will of God in your life. Pero hindi po natin tatapusin ang ating programa nang hindi po tayo nagbibigay pugay para sa ating mga frontliners. And kung hindi dahil sa kanila, alam nyo, mahirap yung ginagawa ng mga frontliners. They are risking their lives para sa atin. Kaya we should pray for them and we should salute them. Here's the song para po sa ating mga frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all.
Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes. Alright mga kapatid, maraming salamat po sa pag-tune in. And don't forget, our midweek service will start at 4 o'clock in the afternoon. So, see you po mamaya sa ating live, Facebook Live, and also sa ating virtual crowd sa Google Meet. Get involved and stay safe. God bless you all. Have a great afternoon. It's time to thank the real heroes, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank the real